Excited na po ba ang lahat ngayong umaga? Pakibati naman yung katabi mo, sabihin mo, "Hi, good morning, ang ganda mo naman." "Hi, good morning, ang gwapo mo naman." Alright, who's excited for this morning? Come on, clap your hands! Whoa, 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 sing kay buti mo. Kay buti mo, Panginoon ko habang buhay. Ika'y pupurihin sa tinig ng aking taglay. Lahat ng tao sa sanlibutan magtipon-tipon upang sambahin ka, purihin ka. Hallelujah, hallelujah, purihin ka, o Diyos Ama. Purihin ka. Hallelujah, hallelujah, purihin ka, o Diyos Ama. Sabay-sabay! Purihin ka. Yes, we want more. You want more? Oh, let's... Sing kay buti mo. Kay buti mo, Panginoon ko habang buhay. Ika'y pupurihin sa tinig ng aking taglay. Lahat ng tao sa sanlibutan magtipon-tipon upang sambahin ka, purihin ka. Hallelujah, hallelujah, purihin ka, o Diyos Ama. Purihin ka. Hallelujah, hallelujah, purihin ka, o Diyos Ama. Purihin ka. Come on, clap your hands. Sing, kay buti mo, Panginoon, Panginoon, kay buti mo, kay buti mo, Panginoon, Panginoon, kay buti mo, kay buti mo, Panginoon, Panginoon, kay buti mo, kay buti mo, Panginoon, Panginoon, kay buti mo. Kay buti mo. Come on, church. And we declare His goodness. Ika'y pupurihin sa tinig ng aking taglay. Kay buti mo, Panginoon ko habang buhay. Ika'y pupurihin sa tinig ng aking taglay. Lahat ng tao sa sanlibutan magtipon-tipon upang sambahin ka. Come on, church! Purihin ka. Hallelujah, hallelujah, purihin ka, o Diyos Ama. Purihin ka. Hallelujah, hallelujah, purihin ka, o Diyos Ama. One more time, purihin ka. Purihin ka. Hallelujah, hallelujah, purihin ka, o Diyos Ama, o Diyos Ama. O Diyos Ama. Sabay-sabay, purihin ka. Woo! Come on. One more.
More. Come on, clap your hands like this. Hey. Higher, higher. Marami nang nagbago, ngunit di ang pag-ibig mo, Jesus. Ikaw ang katiyakan, ako'y magtitiwala. Ikaw ang pag-asa, tatahakin ang landas na ika'y kasama ko. We sing sa araw na to. May panibago sa araw na to. May bagong kabanata, may lakas na harapin ang bukas. Kabutihan mo'y panghahawakan ko. May panibago simula. Hahapang patungo sa bagong bagay na iyong ginagawa. Makapangyarihan ka, Jesus. Ikaw ang pag-asa, tatahakin ang landas na ika'y kasama ko. And we declare sa araw na to, may panibago sa araw na. May bagong kabanata, may lakas sa harapin ang bukas. Kabutihan mo'y makahawakan ko. May panibagong simula. Hey! Come on, dance, church! Let's celebrate! Sing! Higit pa sa nalalaman, higit pa sa naisip, higit pa sa aming hiling, ang kaya mong gawin. Higit pa sa nalalaman, higit pa sa naisip, higit pa sing, sa church, aming hiling, ang kaya mong gawin. Higit pa sa nalalaman, higit pa sa naisip, higit pa sa aming hiling, ang kaya mong gawin. Ang kaya mong gawin. Sabay-sabay! May panibago sa araw na to. May bagong bagay sa araw na to. May panibago sa araw na to. May bagong kabanata, may lakas na harapin ang bukas. Kabutihan mo'y panghahawakan ko. May panibagong simula. Praise God! Come on, ibigay mo na ang todong pagpupuri mo sa Panginoon. Can we all clap our hands? Praise Jesus! Sino dito nararanasan nyo yung kabutihan ng Diyos sa buhay nyo? Grabe, no? Sa pakiramdam.
That whatever battles you are experiencing, still you know that God is moving in your life. And Lord, we thank you for your goodness, and we declare that you are the greatest King of Kings and Lord of Lords. Maraming salamat, Panginoon, dahil pinaparamdam mo sa amin, Panginoon, nakahanga-hanga ang iyong kapangyarihan, ang iyong kabutihan, ang iyong pagpapala sa amin, Panginoon. And Lord, this is a song of thanksgiving and appreciating you of how amazing you are in our lives. You are truly amazing. And you won't stop. We won't stop. We will sing this song and we will declare your goodness and your greatness. Yes, God. Kahanga-hanga, Diyos na dakila, karapat-dapat sa pagsamba, kalwalhatian, walang katulad, higit sa sukdulan kailanman. Ang alayan kay tanging mithi, ihandog ang lahat sa akin. Bawat araw ikaw ang naisip ibigin. Minsan pa, kahanga-hanga, Diyos na dakila. Come on, church. Karapat-dapat sa pagsamba, kalwalhatian, walang katulad, higit sa sukdulan kailanman. Ang alayan kay tanging mithi, ihandog ang lahat sa akin. Bawat araw ikaw ang naisip ibigin. Ang alayan ka, Panginoon. Ang alayan kay tanging mithi. Yes, Jesus. Ihandog ng lahat sa akin. Bawat araw ikaw ang naisip ibigin. Pinupuri ka namin. Pinupuri ka namin. Pinupuri ka namin, Panginoon. Ang alayan kay tanging bitbit, ihandog ang lahat sa akin. Bawat araw ikaw ang naisip ibigin. Ang alayan kay tanging bitbit, ihandog ang lahat sa akin. Bawat araw ikaw ang naisip ibigin.
sing this song again? Just the voices. Ang Yes, God. Ibigin minsan pa ang alayan kay tanging mithiin. Ihandog ang lahat sa'kin. Bawat araw ikaw ang naisin. Ibigin. Yes, God. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Yes, God. Let's continue to worship. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mo lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, ipaninig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Yesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, ipaninig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Yesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan
sa lahat ng panahon. Diyos ka sa amin, sa lahat ng oras, nariyan para sa amin, Panginoong Yesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, sa lahat ng panahon, sa lahat ng panahon. Diyos ka sa amin, sa lahat ng oras, nariyan para sa amin, Panginoong Yesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, di nagbabago, hindi nagbabago. Diyos ka sa amin, tanging sandigan, nariyan para sa amin, Panginoong Yesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko, magliwanag ka, Panginoon. Magliwanag ka sa buhay ko, magliwanag ka sa buhay ko, aming Ama. Come on, let's give God a hand. Let's praise Him. Yes, God, thank you for your goodness, Panginoon. Lord, maghahari ka sa buhay namin. Ikaw lang ang aming nag-iisang Ama, Panginoon. Lord, patuloy mo po kaming buhusan ng iyong kabutihan, ng iyong pagpapala. And right now, Lord, we pray, Lord, na samahan mo kami hanggang sa matapos ang service na to, Lord. Filled with joy in our hearts, Panginoon. Lord, be with us and fill this place with your presence. We worship you, Jesus. We worship you. We worship you. Thank you, Jesus. Yes, God, thank you. Thank you, Jesus. Mahal na mahal ka namin, Panginoon, at dinadakila ka namin. Pupurihin ka namin. Itataas namin ang iyong pangalan. This is all our prayer in Jesus' name. And everybody say, Amen and Amen. Thank you, Lord. Ayan. Good morning, Life Giver Binyan. Ayan, let's appreciate naman po ang ating worship team. Ayan, na nag-lead po sa atin sa presence ni Lord. And by the way po, ayan, my name is Alexis Dichoso from Life Giver Santa Rosa Sata Life. Ayan, and I'm here po to testify God's faithfulness, especially po through my finances. And I just want to share that this is how faithful God in my life is. I'm currently a grade 12 student po, ayan, and graduating po ako, and as a student po, I felt sometimes pressure. Of course, experience a lot of persecutions, lalo po sa school, knowing po, no, that I'm a Christian student, and challenges po, lalo na po financially, since I'm born po na separated po ang parents ko, ayan, at yung mother ko lang po, ang nag-iisang nagtataguyod sa amin for saan po magkapatid. Ayan. And but sometimes mo nagkukulang ayan po sa allowance. But I have this heart po, no, to honor God through my talents and be a servant of God. Mahirap po i-sustain ng allowance, but I still honor Him through my finances. Ayan, kaya as I continue po, no, my journey with the Lord, ayan, pinalagay ko po ang faith ko sa Lord. Ayan, nagtanim kahit maubusan na may pagtitiwala. Ayan, and sure enough, God was faithful. Amen po ba? God was faithful. Ayan, kasi di po siya nagkulang sa buhay ko. I honor as well God and my parents. Since I encounter God, I can forgive my father, and praise Jesus po, no, may peace po na po sa buhay ko, and He was now supporting me sa pag-aaral ko, and God bless us continuously. I am so grateful, beyond grateful, to be a servant as well
while studying, as well, while studying hindi man po biro, but talaga pong God is able kasi ngayon po ako ay candidate po. Ayan, candidate na po to graduate. Lahat po ng bayarin ko po sa school ay nabayaran po. Ayan, grabe, faithful si Lord. At bukas na po gaganapin ang aming graduation. Grabe si Lord. And beyond grateful na ako po ay maagang hinuhubog at ginagamit ni Lord sa paglilingkod sa Kanya and through His people. Ako po ay parte ng ministry as events coordinator of our church. Ayan. And I'm so privileged po to be part of production team on our GIA conference. And it's an honor po para maging part ng ganong klaseng conference at pagkatiwalaan ng Lord sa ganong kalaking event. Grabe si Lord. Amen. There's more. I'm also part po ng Bereans Life Group and good news po, praise God, dahil po last February na-launch na po ang Bereans Life Group Merge. Amen. At ako po ay nagamit ng Lord as overall direct po ng isang milestone po ng Bereans Life Group. And we are preparing po for something big na gagawin ng Lord sa amin pong life group. Indeed po na sobrang buti ng Lord, ng ating Panginoon. Ito po ang pinangahawakan ko, Philippians 4:19. And my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. While writing this testimony po, I realized na yung graduation ko ay hindi lang tanda ng pagtatapos ng yugto ng buhay ko as a senior high school, as a high school student, kundi tanda rin po ng faithfulness ni Lord sa buhay ko. Speaking of graduation po, ako po ay graduate din ng foundations class at ako po ay graduate ng valedictorian sa aming pong klase. It's a privilege po na matuto at lumalim sa salita ng ating Panginoon. Magkaroon po ng malalim na pundasyon sa journey po na ito. Kaya naman po, as we give to the Lord, ayan, let's be assured through this verse. Matthew 6:25-27. Therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more than food and body more than clothes? Ayan, grabe yun. Every time na tayo po ay inaanod ng mga problema, mga hirap sa buhay po natin, nadadala ng mga emosyon, sa bigat ng mga pasanan po natin, may this verse be a reminder to all of us. Sabi po sa Matthew 6:27, can any one of us, you, by worrying, add a single hour to your life? Grabe yun. May nadagdag bang oras sa buhay natin sa pag-aala? Diba? And we know the answer is no, is wala po. Kaya instead of worrying, we should start trusting Him. The Lord is our greatest provider. Amen po ba? Amen. And sa bawat season ng ating buhay po, si Lord ang palaging kasama natin, and He will never fail na tayo po ay sustentuhan sa ating pong pang-araw-araw. Kaya naman po, wag po tayong magdalawang isip na magbigay kay Lord. Huwag po tayong magdalawang isip na magtanim ng pananampalataya sa Kanya. Unahin po natin si Lord at hayaan mo rin na makita mo po ang matinding kamay ng ating Panginoon sa buhay mo. Yan. God is able to move in our finances. To the point na napapaisip na po tayo kung paano natin nasusurvive yung mga challenges na dumarating sa atin everyday. And indeed, si Lord po lahat yon. Amen po ba? Ayan. Ayan po, if ready na po kayo magbigay, ayan, meron po mga sobre dyan po sa inyong upuan. And for our online attendees naman po, ayan, pwede po kayo magbigay through AUB and GCash na naka-flash po sa ating screen. Ayan. Ayan, happy giving po. Ayan, let's pray. Yes, Lord Jesus, Panginoon, maraming salamat, Lord, for this opportunity, Panginoon, na pagkatiwalaan mo, Lord Jesus. Lord, panalangin po namin, Lord, that everyone, Lord, Panginoon, na hindi pa po able na makapagbigay, Lord Jesus. Lord, na ikaw po ang mag-sustain sa kanila, nang sa ganun po, Lord, nasusunod sila po ay makapagbigay na sa iyo, Panginoon. Lord, maraming salamat, Lord, kasi, Lord, pinagkakatiwalaan mo kami, Lord Jesus. And Lord, you never fail, Panginoon, to sustain us in our life. Ayan. Amen. Happy giving po. And may mga ushers po na mag-aabot po sa inyo ng ayan. Ayan. And praise the Lord. Amen. Amen. And to introduce our special guest, ayan, our speaker, let me call our beloved Rev. John David Ocampo. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Amon, mas malakas po para sa Panginoon. Praise Jesus. Alright. Alam po rito, excited sa umagang ito?
Amen. Sobrang powerful po ng ginawa ng Panginoon kanina sa ating first fellowship. And we believe kung paano nangusap kanina si Lord, mangungusap uli ang Panginoon sa atin ngayon. Sit back, relax. Okay, get your notebook, get your pen. Sulat po natin ang mensahe ng Panginoon because tayo po ay dadalin, di ba, ngayon ng Diyos sa kanyang presensya. Of course, we are honored and privileged today because ang ating pinakamamahal po na bishop ay dinalaw po tayo. Amen. Di po ba? Alright, so wag na po nating patagalin. Okay lang po ba? Tatayo po tayong lahat bilang paggalang sa Panginoon, sa servant ng Panginoon. So let's all welcome ang tatay po nating lahat, Bishop Manny Santiago. Manalangin tayo sa Panginoon. Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, nice to see you again. Praise the Lord. Thank you, Lord. Taas sa ating mga kamay. Lord, we are so grateful kasi pinagsama-sama mo kami, pamilya namin sa Laguna, upang kumain ng iisang putahe, pagkain, nakakainin namin, at magbibigay kalakasan sa aming spiritual. Lord, hindi kami matcha-challenge ngayong umaga. Instead, kami po ay mababago to become better person, true worshiper of the Lord. I hope na hindi lang kami mahahamon, kundi patuloy na magiging pagpapala sa iyo, sa iyong kaharian. We are so grateful for what you have done and continuously gagawin mo pa. At hindi ka na humihinto to surprise us with great, marvelous things in this life. We love you, but thank you in Jesus' name. And everybody say amen. Sabi mo sa katabi mo, sagot ko na lunch mo, kapatid, promise. Pupo tayo lahat. Take your seat. Amen. Ang topic ko po ngayon is from casual worship to full reverence. Lumalabas itong ating church ay papasok sa buwan ng Abril. May. Abril ba? Okay. Abril sa team na reverence. Kasi ang target natin, umangat palalo ang ating paggalang, pagpipitagan sa ating Panginoon, hindi lang sa worship, kundi maging sa ating buhay. So to start the theme, ako po ay pinadala ni Rev John upang umpisahan itong napakaganda. Nautusan niya ako, kaya pumunta po ako dito. Okay? At yan ang ating pag-uusapan. So from casual worship to full reverence. At ang ating text ay manggagaling sa Psalm 8, hindi chapter 8, Song 8, awit 8. Okay? Basahin natin. Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. You have set your glory in heavens. Through the praise of children and infants, you have established stronghold against your enemies, to silence the foe and avengers. When I consider your heavens, the works of your fingers, the moon and the stars which you have set in place. What is mankind that you are mindful of them? Human being that you care for them. You have made them a little lower than angels and crowned them with glory and honor. You've made them rulers over the works of your hands, and you put everything under their feet. All flocks and herds and animals of the wild, the birds in the sky and fish in the sea, and all that swim, the paths of the seas. Tapos inulit niya ulit yung 1, Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. Tayo ay busy, no? Actually, sa panahon natin ngayon, busy tayo. We are bombarded with many things. At hindi natin maiwasan, sa dami. Maraming requirements, ang daming mga pressures, ang daming demands. Lalo na sa loob, maliit nating tahanan, even though ilang kwarto lang yan, pero ang dami-daming demands, whether career mo, ni husband, ni hubby, o ni wife, at maging mga anak natin na tumatak din ng kanya-kanyang mga kurso sa kanilang buhay. Hindi lang yon, hindi lang tayo bombarded ng mga ito. At habang lumalaki ang lahat ng demand ng mundo, hindi natin alam, little by little, lumiliit si Lord sa buhay natin.
namumuhay tayo sa mga artificial na mga bagay katulad dito, LED, di ba? Cove lights, electric fan, artificial yung hangin, aircon, of course, artificial yung lamig. Di ba? Pero nakakalimutan natin yung natural na ginawa ng Diyos. Hindi natin nakikita. At dahil dito, lumalaki yung artificial, pero lumiliit ulit yung creation ng Diyos sa ating buhay. At yun yung goal ng Psalm 8. Ito ay ginawa ni David. Probably ginawa niya ito nung bago pa siya sumampa sa palasyo. At meron pa siyang pagkakataong tignan ang magnificence ng gawa ng Panginoon. At itong Psalm 8 ay awit na mismong nilikha niya sapagkat agad siya nakagawa ng kanta habang siya ay nakahiga at tanaw-tanaw niya ang mamayang papaliwanag ko. So Psalm 8 is a song of awe. It's a hymn. Pero hindi naman siya nagbibigay ng buong theology kung sino ang Diyos. But ito ay overflow ng nakita niya sa Diyos niya. And so what happened was David looked up and he saw how big God is and how small he was. Nakita niya napakaliit ko sa ginawa ng Diyos. But even though he was small, he was deeply loved by this Creator. Nang mata ng Diyos ay nasa kanya. So ang Psalm 8 ay gawa ng isang shepherd, hindi ng isang hari. Okay? At siya ay nagbabantay ng gabi at mula sa isang open Middle Eastern skies. Katulad nito, we have LED, ang laki. Tama ba? Ilan dito ang tuwan-tuwa sa LED? Amen. Wala nagtaas na kamay. Okay. So ito ang laki-laki, pero iba ang nakita ni David na LED. Malaki to, pero compare sa nakita niyang LED, mas malaki yung LED. Mamaya papakita ko sa inyo yung LED na nakita niya. Okay? At yun na nakita niya. Mag-isa siya sa field, and probably ang nakita niya ay ito. Tingnan natin mabuti. Yan, ito nakita niya. Kahiga siya, tapos nakita niya. Ito yung top view ng this is Milky Way, kung saan nakatira ang planet Earth. Ito, magandang view ito eh. Probably nakahiga siya rito, kita niya ito na ganito. Ito rin. Nakahiga siya dyan, tapos kita niya na ganyan. Ito, another view rin ito. Pero ito, maganda, top view to. Sa top view, kitang-kita mo, na sa gitna nito ay may isang mata. Tama ba yan? Now, kung hanapin natin kung saan ang lupa, narito ang lupa. Next slide, please. Hindi, may isa pa tayo. Yung may Orion. Yun ang mga. Ayan. Nasaan ang lupa? Nasaan ang Earth dito? Meron ako kayo na nun. Di ba? Yan, tayo lang natin. Yan. So, ayan. So, nasaan ang Earth? Ito, nasa Orion arm siya. Andito sa side na ito. Yan, okay. So, ito, mas malaki-laki ang tingnan. This is what we call the solar system. So, the solar system is just a speck, a dust, or maybe a parang period lang siya compare sa vastness ng Milky Way. So, ang Milky Way ay ang ating sariling galaxy. Ito ang address natin. Kung hanapin mo siya sa buong universe, saan tayo nakatira? Nakatira sa solar system sa Milky Way. So, ang tanong, bakit siya tinawag na Milky Way? Para siyang tinapong gatas, kaya milky. Gatas eh, no? Parang ganito, nandito ako sa side ito, tinapon ko yung gatas eh, no? Tapos para siyang imbudo na umikot na gano'n, ano? So, marami bang Milky Ways? No, iisa lang. Ito lang. So, nakita niya to. Malaki itong LED nyo, pero mas malaki yung nakita ni David. And nakita niya sa buong song niya, kasi if you check in verse 1, nag-start siya sa sabi niya, Lord, our Lord, how majestic is your name. So he mentioned the majesty of God. Then if you go to line 3 or verse 3, he moved now to creation. Tao, yung nilikha ng Diyos para sa tao.
Pero pagdating sa line 4 and 8, sinabi na niya kung sino yung tao. At pagdating sa 5, sa verse 9, nag-end siya ulit kung ano yung sinabi niya dun sa 1. Yan, kung ano to, Lord our Lord, dito rin siya nag-end. Kapag ang awit ay kung ano yung introduction, yun din ang kanyang parang katapusan o ending, intro and extra. Ang tawag diyan inclusio. 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 Sabi ng inclusio. Inclusio is a literary device where the writer begins and ends a passage with the same very small phrase, similar phrase, idea or theme to frame everything in between. So in other words, pag sinabi inclusio, it is like a sandwich. Isang slice ng bread, another slice ng bread, at kung ano yung gitna, yun ang palaman. In other words, para siyang frame o book frame. Iniipit yung 3 libro ng frame para makatayo. Umpisa, katapusan. So ang focus nito is Diyos. Mamimension ng tao sa kanta ni David, pero ang focus talaga ang Diyos. Paano niya ginawa ang tao. Di ba minsan pa nagbabasa kayo ng Bible, ang lagi niyo nakikita yung sarili niyo. Di ba? Hoy, eto ako. Hindi yun ang gusto nung Psalm 8. Hindi mo makita kung sino ka. Kundi makita mo kung sino ka at kung sino ang naglikha sa iyo. So the focus is not man. The focus is God's glory revealed through man o through human. At yun ang gusto. Makatid, ang pag-uusapan natin ngayon, maigsi lang. Pag hindi kayo nag-amen, uulit-ulitin ko hanggang matapos tayo ng 3:00. Huwag naman kayo matakot ng ganun, okay? So, ang sinasabi rito, this is the big idea. Para makuha nyo na agad, mabilisan na agad. Matatalino naman kayo, tama? Yung katabi mo, hindi nag-amen, okay? Sige, knock, go. Knock, go. Slide, please. The true reverence daw begins when we see the greatness of God and the grace He gives to small people like us. Sa Tagalog, mas madali kung maintindihan ng Tagalog, please. Ang tunay na reverence ay nagsisimula kapag nakita natin kung gaano kadakila ang Diyos at kung gaano kalaki ang biyayang binibigay niya sa maliliit na tulad mo. Sakit naman, no? Maliliit kami. Huwag ka na masaktan. Totoo naman. Tama ba? Pero hindi yan ang intention ng Diyos. Kaya lumalabas na kapag mali ang view mo sa Diyos mo, mamamali din ang worship mo. At kapag maliit ang Diyos sa isip mo, definitely aatin ka lang sa Diyos at aatin ka lang sa gawain, casual lang ang buhay mo. Tama ha? Kung normal lang sa iyo ang Diyos, definitely huwag kang mag-expect ng above normal na buhay. Kasi your wrong view about God will always lead to your wrong view about yourself. So everything starts with God. O Lord, our Lord, and everything must end with God. O Lord, our Lord. Hindi ka Lord. Baka drug Lord. Pero hindi ka Lord. Sabi mo sa katabi mo, hindi ako Lord. So ilan dito interested purihin ng Panginoon pag-usapan ito? Magtaas po ng kamay. Wag mag-amen. Okay, very good. Ready na kayo? Okay, nag-uumpisa ang reverence sa Diyos kapag alam mo, una, majesty ni God. Dapat alam mo. Verse 1, O Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. Napansin nyo? Binuksan tapos sinara ni David ang kanyang awit with the same line. Yan, uulit yan sa 9. O Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. Binuksan, sinanwich. Una, alam niyo po, bakit mo irerespetuhin kay Lord? Kasi may lumitaw dito na 2 pangalan. Narito yung 2 pangalan. Lord, our Lord.
So question, pareho ang pronunciation, pero magkaiba ang meaning. No? Kasi yung isang Lord, all caps lock siya. Di ba? Capital L-O-R-D. Ito, isa lang yung capital L, tapos O-R-D, small letter. So what is the difference between the two? Hindi siya same. Magkaiba. So paano ko sinabi? Unang-una, ito ay ang dalawa, even though ang common nitong dalawa, ito both ang name ni Lord na sinabi niya about Himself. Hindi ito sinabi ni Moses tungkol sa kanya. Si Lord ang nagsabi na ako si Lord Hey, ano yan Lord, Yod Hey, Vav Hey. Yod Hey, Vav Hey. Nang translate nila, dito galing, Yod Hey, Vav Hey. Nang ibig sabihin, is a personal God. Ito naman, hindi siya Yod-Hey, Vav-Hey. Ang pagkakabigay sa kanya sa original Hebrew is Adonai. From the word Adon, Adonai, which means sovereign ruler. So ganito nag-start yung kanta. Si personal God ay aking ding Diyos na namumuno at naghahari sa kabuuan ng kanyang nilikha. Nag-uumpisa ang pagsamba kapag kilala mo ang Diyos mo. Sa bakit kung hindi mo kilala ang Diyos mo, kasi marami ang tao, kapag wala na siyang pera, Diyos ko po, hindi po yun ang Diyos. Kasi nadapa ka, nangudngud yung ilong mo. Ibig sabihin, God is both personal. God is both personal, may relasyon, at saka God is powerful, may authority. Meaning, magkaintindihan tayo, are you okay? Hindi kayo pantay ng Diyos. Nung bata ako, nagtatampo ako sa nanay ko. Sabi sa akin ng nanay ko, huwag kang magtampo sa akin. Ay, bakit, Nay? Hindi tayo pantay. Kayo magkakapatid, nagtatampuhan kayo, dapat. Kasi kayo ay magkakapatid. Ang tawag dyan, siblings. Tama ba? Tama ba? Eh, sino naman yung kapatid na binaril yung kapatid niya? Ang tawag naman doon, sniper. Tama ba? Huwag kayong magtama dyan. Okay. So mga kapatid, kayo magkakapatid, magtampuhan kayo kasi magkakapantay kayo. Pero hindi kayo nagtatampo sa magulang niyo. Kasi hindi kayo pantay. Kapatid, hindi kayo pantay ng Diyos. Huwag ka magtampo. Kasi hindi kayo pantay. Una, ang Diyos natin, personal. Magpapakita sa iyo, magpapakilala, magpaparamdam. Ipapakita niya kung gaano siya kalaki, hindi para pantay kayo. Kasi sabi ng isang tao, ang Diyos ko ay barkada ko. Sabi ko, Brad, tumigil ka dyan, hindi kayo pantay. Hindi barkada si Lord. Eh di ba, I am a friend of God. Hindi ikaw. Si Abraham. Hindi kayo pantay. Kaya tumigil ka sa imo mo. Tumigil ka sa, hindi mo lang binibigay ni Lord ang hinihintay kong asawa. Hindi pa ako binibigyan ng Lord ng Prince Charming ko. Bakit? Prinsesa ka ba? May kilala ako na sabi niya, Bishop, gusto ko naman sana maganda-ganda yung ipakilala mo sa akin. Sabi ko, bro, ang kapal mo, hindi ka kagapuyuhan. Mahihirapan tayo. Hindi kita mahahanap. Bakit? Ang hinahanap mong katangian sa labas, walang-wala ka naman, kapatid. Hindi ka naman kahanga-anga, kaawa-awa pa tayo. Naghahanap lang tayo ng babaeng bulag na hindi ka na lang nakikita, kaawaan ka. Andiyan ba kayo? Real talk tayo, real talk. Ang dami akong i-repair ko, hindi ko type yan, Bishop eh. Bakit? Hindi naman yan yung gusto ko, maputi. Bakit? Maputi ka?
Kung di ka nga magsasalita, hindi kita makita eh. Ay, joke lang. Batang tondo ako, kapatid. Andiyan ba kayo? Ang Diyos nyo, napakalaki. Pero napaka-personal. Ang Diyos natin ay hindi hinihingan. Siya ay may pamumuno. Siya ay may paghahari. So, hindi siya dapat itratong barkada lang o genie lang na pag kinaskas mo, lalabas yung pera. Pag pinasok mo yung ATM, konting type na ganun, lalabas si 10,000, hindi. Ang Diyos natin ay hindi emergency hotline. So, kailan nag-start ang reverence? Aba, pakilala mo yung pangalan. Reverence starts when we realize God is not common. Bishop, para siyang kaibigan sa akin. Well, ginagawa lang niya yon para bumaba sa level mo. Pero hindi ibig sabihin nun, tatapikin mo yung balikat niya, sasabihin mo, pare, musta na? Tadyakan kaya kita dyan, pulutin ka sa... You don't do that. Amen? So sometimes we deliberately reduce God in something that is manageable, which is, I think, wrong to do. Ginagawa ba natin ang Diyos na pwedeng, sige Lord, sama kita sa schedule ko. You don't do that. Bakit? Siya si schedule eh. Ang Diyos pwede natin i-argue. You don't do that. Because God is intelligent. Kaya sabi ni Lord kay Job, where were you when I created the world? Nasaan ka nung ginawa ko yung mundo? Sabi ni Job, drop Joe siya eh. Buti nga may Joe pa siya eh. Sabi nila, tanggalin ko yung Joe mo. Please, tigilan na natin to na ang Diyos mo, kaibigan mo. At kung gawin lang sa iyo ng Diyos, in order maintindihan mo lang siya. Ang Diyos ko parang nanay ko. Gumamit lang si Lord ng analogy ng nanay para maintindihan mo siya. Pero hindi siya nanay. He is sovereign. Ang Diyos ay pwedeng i-ignore. You don't do that. Baka gusto mo humihinga ang lahat doon sa area mo walang oxygen. O daan-daanan mo lang ang Diyos. You don't do that. O pwedeng kalimutan, o pwedeng balikan kapag naisipan. Kapatid, tigil-tigilan mo yan. If God feels small in your life, it is not because He shrunk. It is because your vision did. Hindi ko maramdaman si Lord. Hindi ka gagawa ni Lord yun, ikaw gumawa nun para hindi mo siya maramdaman. Kapag makapal ang mundo sa iyo, hindi mo talaga siya mararamdaman. Kaya tigilan natin to. So the psalm stated and ended, God is majesty. Kahit hindi kanya bigyan ng pera at kahit hindi kanya bigyan ng asawa. Mag-asawa kayo, wala kayong anak. Gusto ko malaman nyo, kahit wala po kayong anak, kompleto po kayo. At hindi totoo ang Diyos kasi wala kaming anak. Kapatid, kahit wala kang anak, totoo ang Diyos. Bishop, wala akong asawa hanggang ngayon. Hindi nila kaya kagandahan mo, kapatid. Hindi nila deserve ang kagandahan mo. Mas magandang manatili kang dalaga. Andiyan ba kayo? Ba't ganun ang simple-simple ko, wala akong pera. Kapatid, ngayon pa nga lang walang pera, kahit wala ka ng time kay Lord. Papaano kung may pera? May mga tao ang ingay-ingay pag walang pera. Pag may pera na, tahimik na. Sabi mo sa tayo mo, tahimik ka na naman dyan. May pera nga siya eh. Alam niya, uutangan mo eh. Andiyan, totoo ba yung sinasabi ko? Pag may pera na, Andiyan ba kayo? Kapatid, hindi ko sinasabing palakihin nyo ang Diyos. Malaki na siya eh. Pero please, pilitin naman yung makita ang Diyos sa buhay mo dahil malaki siya. Hindi mo naman dapat siyang ilitaw. Bakit? Malaki naman talaga siya eh. Pero sana ilitaw naman nyo.
Hindi kapag malaki na yung utang nyo, ang liit-liit na ng Diyos. Kapag may sakit na yung anak nyo, ang liit-liit na ng Diyos. At pag pinapalayas na kayo ng bahay, ang liit na ng Diyos. Kapatid, kaya nga ni Lord bigyan ka ng palasyo eh. Asa naman tong isang to. Maglinis ka muna ng bahay. Kaya ako, kinaiinisan kong tao, yung napaka-arting Kristiyano na hindi naman litaw si Kristo sa kanilang buhay. Ang laki ni Lord. Number 2, are you okay? Ulitin ko to pag hindi kayo nag-amen. Number 2, kapag alam mo, nag-start ang reverence kay Lord kapag alam mo ang greatness of God's creation. Tumuloy siya, ito ang ganda oh. So, kailan nagiging reverent si Lord? Kapag nakita mo na ang dakila ni Lord sa kanyang nilikha. Can we go to the line? Next verse, please. When I consider your heavens, the works of your fingers. Ha? Sabi niya ganoon daw? Sabi niya, yun daw creation are just works of His fingers? Imagine mo yung galaxy na hindi natin makomprehend. Sabi ni Lord, it is just the work of my finger. Hindi sinabing it was the work of my arm. Probably, pwede, ang ganda arm, malakas-lakas. Pero finger, tatanungin kita, saan nyo ito ginagamit? Itong finger na ito. Ito mo, ang liit-liit, doon nyo lang ipapasok. Diba? Sa hahalakutin nyo pa, parang inidoro. Pag pilas mo, oh. Eto, saan nyo ginagamit? Ang naisip nyo nang lalagay nyo yung singsing nyo? O eto. Ito. O yan. Diba? Naisip mo, saan ko ito? Eto madali. Di ba, pag wala kang pera, alam mo na, doon tayo mangutang, di ba? O, diba? Eto, saan nyo ito ginagamit? Okay. See, hindi nyo ako binigyan ng something spectacular doon sa bawat finger na sinabi ninyo. What amazes me, yung buong creation daw ni Lord, ginawa ng kanyang daliri. Pakita nga natin. O yan, isa lang ito sa known galaxy, the Milky Way, kung saan tayo naka-address. Pero ang maganda, biyahe ko kayo. Gusto nyo ibiyahe ko kayo rito? Gusto niyo puntahan? Sige, alika, dali natin sila. Sabi ng Panginoon, you are just a speck of the dust. Kaya sabi ni Lord kay Job, Job, where were you when I created the world? Job, nasaan ka nung ginawa ko ang mundo? Pwede ba kitang maging counselor, advisor? Nag-uumpisa ang reverence ni Lord pag nakita mo gaano siya kalaki. At hindi mo siya makikita sa Facebook. Makikita mo siya pag umalis ka sa bahay mo at tumingala. Siya ka makikita lang, ang liit ng 30,000 kailangan ko bukas.
May buhay pagkatapos mamatay ng iyong asawa. At may kasunod na negosyo sa nawala mong 4 na negosyo na fishball at saka kikiam. May buhay ka, kapatid. Amen? Sabi mga sakatay mo, may buhay ka, kapatid. Ha? Ano raw? Okay. Para may ibang sinasabi yun. Pangatlo, nag-uumpisa ang reverence kay Lord kapag nakita mo yung smallness at significance mo. At alam mo. Number 4, line 4. Sabi niya, what is mankind that you are mindful of him? Human beings that you care for them? So this is a holy shock. After, ang laki-laki ng presentation niya, Milky Way, laki, di ba, vastness ng kanyang universe, at lumiit na ngayon ang kanyang camera at fumoko sa atin. David is overwhelmed. Hindi niya sinabing, wow, ang galing ko pala. Hindi, ang sabi niya, Lord, bakit ako? Ba't mo ko iniisip? Ang tao finite, dependent, ang tao temporary. Pero God is mindful of you. Who you? Amen? Bakit mo hinahabol yung mga taong iniwan ka na? Na hindi naman kayo naging. Alam mo, girlfriend ko yan eh. Pero actually, hindi niya alam. Kami lang ang isip ko nakakaintindihan. Ang daming baliw. Amen? Ako yun eh, noon eh. So mindful means, inintensyon ni Lord akong tignan at pansinin. Hindi naman tayo kapansin-pansin. Kapatid, ang laman lang ng tiyan mo, pansit. Lucky me pa. Pero hindi aksidente ang existence mo. Hindi ka afterthought ni Lord. You were intentionally been put in the very mind of God. God thinks about money. Why? Am I significant? No. But God intentionally put my name inside His mind. It was He who gave me the name. Gave my name. It was He who gave me breath. It was He who gave me this body, which I belittle. I belittle this body, which I think very insignificant. But sabi ni Lord, I am mindful of you. I love you. You're small, but I love you. You're nothing. Never finished college. You're weak in this and that, but I am mindful of you. I love you. And I care for you. Amen? Tao, sisiraan ka, pero ang Diyos hindi ka sisiraan. Ang siniraan ng tao, gigibain ang tao, bubuin ang Diyos at hindi sisiraan ng Diyos. Kaya huwag kayong umasa sa mga taong, alam mo, ikaw, you're my best friend talaga. Tsaka you know everything about me. Yung hindi ko pa sinasabi that I need 5,000, pero ikaw alam mo na. Nagpaparinig lang siya. Ikaw naman, utu-utu ka. Matagal ng tactics yan. Amen? Reverence with God includes humility. Kapag masyado ka kasing self-centered, mawawala ang awe mo kay Lord. You always think about yourself. How awesome you are, how galing you are, how beautiful you are, how gaano kaganda yung skin mo. Kapatid, kapag ang laki-laki ng tingin mo sa sarili mo, ang liit-liit ang tingin mo sa Diyos, kasi you are full of yourself. The more you see God's greatness is the more you bow. Not shrink. You bow. The infinity of God and the infinite of God is all about you. He thinks of you every moment of your life. Kapag alam mo yon na may nagmamahal sa iyo, mamahalin mo siya. Hindi ka nagsisimba rito kasi Sunday, ayoko mag-absent kasi bubuuin ko tong Sunday na wala ako. Kasi pag nabuo ko, ang Sunday service ko sa taong 2026, seswertehin ako. Ayos yun.
Tuloy mo yan, kapatid. Dapat makita natin gaano ka ka-small. Di ba mali yun? Small ang tingin ko, small ka eh. Pero big siya. Huge siya. At vast siya. And we have right concept about God. Definitely you will have right concept about yourself. Don't think about yourself. Think about God who thinks about you every day. Palakpakan natin ang Panginoon. Are you okay? Are you okay? Number 4. Pag alam mo ang dignity given to humanity. So nag-start ang reverence pag alam mo yung dignity na binigay sa'yo. Small ka. Oo, small ka. Fact ba yun? Yes, oo. But, may dignity ka. Verse 5, sabi, you have made them little lower than angels. You crowned them with glory and with honor. You made them rulers over the works of your hands. You put everything under their feet, all flocks and herds and the animals of the wild, the birds in the sky, and the fish in the sea, all that swim the paths of the seas. Galing! So nung kumakanta si David, binalik niya sa Genesis. So he went back to the Genesis account, the creation account. Particularly, binalik niya sa Genesis 1 and 2. And God made both male and female in the very image of God. Sabi sa 28, binigyan niya ng authority to rule over, para i-tilt, ayusin ang lupa, bigyan ng pangalan ang mga hayop, at pamunuan ng marapat. Binalik niya doon. Bakit? Di ba? Kasi nung panahon sinulat ito ni David, merong maling tensyon, may tensyon na nagaganap nung panahon na yon. Kasi ang mga tao ay may maling tingin sa sarili nila. Naniniwala sila na hindi sila para kay Yahweh, para kay Adonai. Ang lahat daw ng tao sa panahon na yon sa Middle East ay napapabilang at pag-aari ng maraming Diyos-Diyosan. Ang daming Diyos noon. At naniniwala din sila na ang mga haring namumuno ay intangible na reflection ng mga Diyos-Diyosang ito. At ito ay ang tinatawag na Canaanite Pantheon. As a matter of fact, may mali pa nga silang paniniwala na si Yahweh, kinote pa yung name ni Yahweh, na si Yahweh daw ay isa lang sa mga pangalan at Diyos ng panahong yun. At nakakalungkot, may isang born-again church na naririnig sa DZAS noon, na tinanggal na siya, at magaling na preacher, na mahusay na writer, at magaling, naririnig niyo yan, nakikinig kayo sa kanya, nagulat kami na ang kanya palang doktrina ay galing sa Canaanite Pantheon. Na-discovery namin. Ako, na-discovery ko. At naniniwala itong pastor na ito na dating born again, at malaki ang church niya, na si Yahweh ay isa lang Diyos, pero naniniwala siya na yung Yahweh ay evil na Diyos at ang tunay na Diyos ay si Elyon. O di nung last year, in-expose ko ngayon siya, sabay-sabay ngayon. Liban sa church ng PCEC, ang PCEC, matagal bago kami nagkaroon ng tension eh. After 8 months, saka lang sila nag-reply. But anyway, gumawa na rin sila ng stand na heretical nga yung teaching nitong born-again pastor na ito, na mali na ang teaching. At ang paniniwala niya ay Jesusness. Ayan, nagbibigay na ako sa inyo ng pahiwatig sino siya. Okay, nakikinig sa kanya. Hindi nyo alam kung sino na siya. Okay? So, ito yon. At naniniwala ngayon sila sa panahon na yon, okay, ang human existed daw, lahat daw ng tao, humans, yung human daw existed mainly to serve this pantheon o mga Diyos-Diyosa na ito.
At ang mga hari daw ay divine image nitong mga Diyos-Diyosa na ito. Ibig sabihin, yung gloria daw ng tao ay nagre-reflect dito sa mga Diyos-Diyosa na ito na siyang kinorek nung panahon ni David. And for David, ang lahat ng tao sa mundo ay hindi ho larawan ng mga Diyos-Diyosan, kundi all humanity is crowned with glory, reflects the very glory of Yahweh and Adonai. Hindi tayo para sa Diyos-Diyosan. Tayo po ay larawan ng Panginoon. Amen? So yung Psalm 8, sinasabi niya that every human bears honor from God. So sinasabi ng Psalm 8, we are small. Sige, inaamin ko, maliit lang tayo. Mortal tayo, mamamatay tayo. But, we were crowned. Kinoronahan ka. Tingnan mo yung katabi mo, may corona. Huwag niyong kapain. Lilitaw din yan. We are small, but pinagkatiwalaan tayo. We were weak, mahina tayo, but meron tayong pamumuno. So lumalabas, ini-echo nito o ibinabalik nito ang nangyari sa Genesis bago malaglag ang tao. Na ang Diyos binigyan ang tao ng responsibilidad, binigyan niya ng authority, binigyan niya ng stewardship. Lumalabas na ang tao ay ambassador ng ating Panginoong Yahweh. At si Yahweh ay hindi evil God, kundi si Yahweh ang tunay na Diyos nating lahat. Hindi tayo Diyos, pero representative tayo ng Diyos na buhay. Kung nalaglag yung unang Adan, ang mga tumanggap sa huling Adan kay Kristo ay reflection ng kaluwalhatian ng Diyos. Bakit? Kasi may corona ka. Bakit? Kasi pinagkatiwalaan tayo ng ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon Diyos. So I want you to know that you were designed to be steward. You were designed to serve God. You were designed to reflect God's glory. And you were designed to be God's final ambassador on earth. Regardless kung gaano ka kahina at regardless kung kaano tayo ka-immature, tayo ay pe-perfectin ng Panginoon to become the best reflection of Jesus Christ here on earth. Maliit ka, mahina ka, mamamatay ka, but ang Diyos kinoronahan ka upang maging reflection niya. Pang-anim. Pang-lima. Nag-uumpisa ang reverence ng Diyos pag kilala mo na ito palang Psalm 8 ay connected kay Christ. Hindi pala ako lang to. Hindi lang pala ito tungkol kay David. Ang tinutukoy pala nito ay si Christ. Paano nangyari yon? Later, pagdating sa New Testament, may sumulat, isang Hebrew writer, hindi kilala kung sino siya, pero ng panahon na yon, kilala siya. At familiar siya sa kanyang sinulatan, at kilala ng mga sinulatan kung sino siya. Hindi lang nailagay ang pangalan niya, kaya hindi natin alam kung sino siya. Hebrews 2:6-8, at ito palang Hebrews 2:6-8 ay fulfillment ng Psalm 8. Lumalabas na yung Psalm 8 ay isang prophecy. Tumutukoy pala ito sa Panginoong Jesucristo. Basahin ko, Hebrews 2:6-9. Pero tingnan natin mabuti. Are you okay? Sabi ito, but there is a place where someone has testified. Psalm 8 yon, si David yon. What is mankind that you are mindful of them? The Son of Man that you care for him. You made them a little lower than angels. You crowned them with glory and honor. And put everything under their feet. In putting everything under them,
God left nothing that is not subject to them. Yet at present, we do not see everything subject to them. Meron pa ba 9? Tama, ito na. But we do see Jesus. Abas, ang Panginoong Isus pala ito. Who was made little lower than angels, for a little while, now crowned with glory and honor. And because He suffered death, so that by the grace of God, He might taste death for everyone. Wow! So tinutukoy pala rito ay fulfillment ng gagawin ng ating Panginoong Hesus ng pagbabalik ng corona. Sa Kanya ibabalik, and definitely makikinabang ang tao. Damay-damay eh. Pag pumunta kayo sa church, may sipon kayo, may madadamay. Tama ba? Whether yung isang linya ng ronyo madamay sa sipon mo, pero dahil sa ginawa ni Christ na kamatayan, madadamay na maibalik ang corona sa lahat ng tao, partikular ang mga mananampalataya. So Psalm 8 is not only about humanity. It is ultimately about Christ restoring the dangal of the humanity. So Psalm 8 is quoted in Hebrews 2:6-9. Jesus now fulfilled this psalm perfectly. Bakit? Sabi He became lower, tapos He suffered, He was crowned with glory, and then He restored what Adam failed to guard. Ibig sabihin, yung majestic Creator became a humble deliverer that through His death, everything will be restored. Balik si crown, balik si honor, sa lahat ng gagawin siyang tagapagligtas. One died, all died. One suffered, all suffered. Christ restored the crown. All people now, particularly believers, were all crowned with the crown of Christ. Amen? Oh! So what is now reverence? Kapag ang reverence mo nauuwi kay Christ, kapag ang reverence mo hindi nauuwi na, galing-galing ko pala. Kapag ang reverence mo, gagaling pala ng mga leaders ng church, ang galing pala ng mga leaders, mga speakers namin. Hindi. The real reverence is papunta kay Christ. Pauwi kay Christ. Si Christ ang fulfillment. Damay ako, damay ka. Sabit ako, sabit ka. And that deepens reverence even more. Hindi lang siya powerful. Si Christ ay sacrificial. Dahil namatay siya, patay ka. At dahil kinoronahan siya, kinoronahan ka. Dahil naglingkod siya sa kanyang ama, maglilingkod ka para sa kanya. At dahil itinaas siya, soon itataas tayo. Dahil sa pamamagitan ng isa, ang lahat ay pinawalang sala. At ang lahat ay maglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Kapag ang isang church, ang sinasamba yung church, kapag hindi kayo umanib, hindi ko alam kung anib o sumasanib eh. Kapag hindi kayo umanib sa amin, wala maliligtas sa inyo, at ang kaligtasan namin nyo ay sa pag-anib sa amin. Kapatid, hindi ho tungkol ito sa church. Tungkol lang ho ito kay Kristo. Kaya kung ang isang church, kahit na gaano kaganda, gaano kalamig, gaano kagaganda ang furnitures, pero ang pagsamba nila ay hindi nauuwi kay Christ, tumakbo na po kayo, kulto po yun. Kapag ang isang church nauuwi sa isang overseer, sa isang bishop, sa isang apostol, ang papuri, at siya ang binibihisan, siya ang niluluhuran, siya ang hinahalikan, siya ang sinusuotan ng sapatos, tumakbo na kayo kasi mali pong church yan. Dapat ang church, isa lang ang sasambahin, isa lang ang pupurihin, kundi ang Diyos na buhay. Kasi yon ang tunay na reverence natin sa ating Panginoon. Pag hindi kayo pumalakpak, babalik na naman ako sa point number 1. Isa, ang bilis. And pang-anim,
Nag-uumpisa ang reverence sa Diyos pag di mo kinalimutan ang proper response. So David ends inclusio where he began. Verse 9, Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. Pinakamagandang pangalan na dapat galangin ay ang pangalan lang ng Diyos. Si Bishop Manny ay pwedeng gumaling, pwedeng hangaan, pero hindi ho ako ang Diyos dito. Ako po ay Santo Niño lang dito. Bakit ka nakaganyan, Bishop? May dala akong sopa. Sabi ko, 2. Andito yung misis ko. But tigilan na nating sambahin ang mga song leaders. At tigilan na nating sambahin ang mga pastor. Sila'y tao na hindi kailanman makakatulong sa atin. May mga taong tulong, pero sa panahon ng pagdurusa at salot, Diyos lang ang makakatulong sa atin. So reverence leads to worship, to know the name that is above all names. True reverence is a sense of awe, may matching humility, at may matching obedience. Hindi lang siya emotional feeling of reverence. Dapat yung reverence mo kay Lord changes of how you view yourself and how you view God over your life. If God is majestic, then give God not a casual worship, an extravagant worship. Wear the best dress. Keep the best gift. Huwag kayo magbigay na, itong anak ko na ito, masasakitin to, magpapastorin ko. Don't do that. Keep the best. From beginning to end, dapat may sense of awe. Majestic siya from the beginning, pero majestic pa rin ang Diyos hanggang ending. Inclusion. From start to finish. Let me close this. Paano ko to gagawin? Ang reverence. Una, look up. Pag hindi na maganda nangyayari mo, look up. See God's majesty. Pero after looking up, then look within. Recognize your smallness. Uy, ang liit ko pala. Napaka-insignificant ko pala. Wala ko pala akong magagawa kung wala siya. Ang laki ng Diyos, maliit ako, pero after looking within, then look around. Be the reflection of God to some. Embrace the worship. Be the best father to your children. Be the best guard. Be the best mentor. Be the best leader of your church. Look around. Embrace the worship. Palakihin mo yung maliit. Palaguin mo ang pinagkatiwala. But after looking around, look to Christ. Kasi He is the fulfillment. Do this for Christ. Do this for the glory of the Lord. But after looking to Christ, look back up. Balik ulit. Balik ulit kung saan mo siya, kung saan ka nag-umpisa. Look back up. Then worship God again. Bishop, ayoko na ng buhay monotonous, paulit-ulit. Anything na paulit-ulit ay matibay. Anything na paulit-ulit ay masarap. Anything na paulit-ulit ay buhay. Ulit kain, ulit sipilyo, ulit tulog, ulit higa, ulit pasyal. Anything na inuulit ay pagpapatibay. Kaya ang tanong ko, gaano kalaki ang Diyos sa'yo? Gaano kakaliit? When we see how big God is and how small we are, yet how loved we remain in the eyes and the heart of God, our only proper response in this life is reverent.
paggalang. Kapatid, hindi kayo pantayin ng Diyos. Huwag mong tangkain. Basta pinag-uusapan ng Diyos, respect. Kasi He deserve niya. Tatayo tayo lahat. Nalangin tayo sa ating Panginoon. Amen. God is good. Amen. Ilan dito ang nabago ng Panginoon? Ilan dito ang magbabago? Taas ang kamay. Ilan dito ang tuluyang magkakaroon ng mataas na pagsamba sa buhay ng Diyos? Taas ang kamay. Come on, manatiling nakataas ang kamay. Hallelujah. Thank you, Lord. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will say, how great is our God. Awitin natin muli, how great is our God. How great is our God. Oh, sing with me, how great is our God. Is our God. Oh, we'll say, how great. Oh, how great is our God. Everybody sing, everybody worship. You're the name above. You are worthy, you are worthy. You are worthy of praise. And this heart will sing, And my heart will sing, how great is our God. You're the name above all names, and you're the name above. You are worthy of our praise. And my heart will sing, how great is our God. You're the name above all names, and you're the name above all names. Sing with me, how great. And my heart will sing, Lord, how great is our God. And you're the name above all names. worthy, worthy. You are worthy of all praise. And my heart will sing, And my heart will sing, how great is our God. Lord, sana baguhin mo po kami na hindi ka namin matratong ordinaryo. Sana hindi mabaliktad, kami ang malaki, ikaw ay maliit. Kundi sa aming buhay, malaki ka. Mananatiling malaki, mananatiling matibay, mananatiling firm, mananatiling malalim. Baguhin mo yung concept namin about you. Na anytime pupunta kami ng church, ang lubos na paggalang at pagrespeto ay bawang nakakaloob namin sa iyo. Wala nawa kaming anak na i-disrespect ka. Wala sana kaming ministry na i-disrespect ang Diyos. Wala sana kaming tao, kamag-anak,
gawain na i-disrespect ang Diyos. We will have a church whose mission is just to magnify only one God, one Lord, one Savior, one name. The Old Testament God remains the New Testament God. And I hope every knee will bow and every tongue confess that Jesus Christ is Lord over our life, over our worship, over our nation, over the world, and over the universe. One God who is I, who transcends all things, a God who is magnificent in all His ways, a God who is immutable, who does not change, a God who is transcendent, who is above all space and time. Siya yung Diyos ng Life Giver Binyan at Life Giver Laguna. We love you, we thank you, we praise you. In Jesus' name, and everybody say amen. Hallelujah. Sabi mo nga sa katabi mo, it is so good to worship with you. Come on, sabi mo, it is so good to worship with you. Pagpalain natin ang Panginoon. Hallelujah.